Hello kaibigan, napakabuti ng Lord sa atin sa araw na ito ng Biyernes at 13 sa buwan ng Disyembre 2024. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo'y nagigising. Hindi po lahat ng tao sa Pilipinas ay magigising ngayon. May mga hindi ho magigising. Siyempre, ang problema lang dyan, kung walang relasyon sa Panginoon Diyos, di ba? At kung wala po sila sa state of grace. Pero tayo na mga nagising po, nako, isang blessing po yan para sa atin. Isang panibagong hamon sa buong maghapong ito na mahalaga na si Kristo siya na itataas natin sa ating buhay, sa ating trabaho, sa ating pamilya at sa ating karir. Kaibigan, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Kayo po ay nasa ating morning broadcast na Kainos Life. Meron pong tatlong layunin ng Kainos. Bakit ba natin ito ginagawa ng regular except Saturday? Una, upang samahan ka sa isang makabuluhang paglalakbay. Nakasama si Jesus at ang kanyang salita. Ikalawa yung balansing buhay. Importante ho yun. Pangatlo yung radical commitment. Umiikot ang ating broadcast kaibigan kay Jesus sa kanyang salita at sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Alas 5:58 ng umaga sa aking orasan, gusto ko munang batiin yung aking mother na si Mama Elsie Manlangit Calixto dyan sa bahagi ng Kainta. Si Eloisa, magandang umaga. Si Bud, si Bimbim, ang kanyang anak, si Picoy, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, magandang umaga. Si Rox, si SB, kanilang mga anak, magandang umaga sa inyo. Si Judy, si Rolia dyan sa bahagi ng Pangasinan, si Buboy, saka si Sheila, at sa lahat ng kanilang mga anak. magandang umaga sa inyong lahat. John Paul Ruby, magandang umaga bro. God bless sa buong pamilya. Bishop Patricio, magandang umaga po. Ang bishop sa Diocese ng Bacolod. Ganon din si Father Dominic de Ramas at yung aming parish priest dito sa Subaag, sa San Juan Nepomuceno, si Reverend Father Luan Torrefranca. Opo. Ganon din si Father Robert. Dali lang ano natin si ano. Good morning, Brother Kali. Brother Al, good morning. Rinig Hindi ako? pero hindi pa kita makita sa ano. Wala ka sa screen. Sige. Okay naman yung boses pero wala ka sa screen. Sige lang. Okay lang po kahit wala akong video. Okay, mga kapatid, kasama natin si kapatid na Apple para pagunahan po tayo sa panandalangin at para sa ating Saint of the Day. Just go ahead, Apple. Good morning. Good morning po sa lahat ng viewers natin sa Facebook live stream at sa lahat ng platform, sa lahat ng nabanggit ni Brother Al sa nasa live ngayon. Magandang umaga po. Simulan na natin Yes. sa pungad na panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Nicene Creed. I believe in one God, the Father Almighty, the maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death, and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son,
who with the who with the Father Father and the Son and is the Son adored is and adored and glorified, glorified, who who has has spoken spoken through the the prophets. prophets. I I believe believe in in one one holy, holy, Catholic, and Catholic, Apostolic Apostolic Church. Church. I I confess one confess one baptism baptism, for the forgiveness of forgiveness of sin. sins, and I look Look forward to the forward, resurrection of the resurrection of the dead dead, and the the life life of the of the world world to to come. come. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the The Son, Son, and of the the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. For our saint of today, today is the 13th of December, Friday, and it's the third week of Advent. We celebrate the day of Saint Lucy, Virgin and Martyr. The mother of Saint Lucy suffered 4 years from an issue of blood, and the human help failed. Saint Lucy reminded her mother that a woman in the Gospel had been healed of the Excuse. same disorder. Saint Agatha, she said, stands ever in the sight of him for whom she died. Only touch her sepulchre with faith, and you will be healed. They spent the night praying by the tomb until, overcome by weariness, both fell asleep. Saint Agatha appeared in vision to Saint Lucy, and calling her sister, foretold her mother's recovery and her own martyrdom. Mm. That, that instant the cure was effected, and in her gratitude the mother allowed her daughter to distribute her wealth among the poor and consecrate her virginity to Christ. A young man to whom she had been promised in marriage accused her as a Christian to the heathen, but our Lord, by a special miracle, saved from the outrage this virgin whom he had chosen for his own. The fire kindled around her did her no hurt. Then the sword was plunged into her heart, Uy. and the promise made at the tomb of Saint Agatha was fulfilled. Let us offer one Hail Mary for the intention of everyone watching this live stream, for all their family, and also for the protection of everyone. Hail Mary, full of Full of grace, the grace, Lord is the with Lord is thee. with you. Blessed Blessed art are you thou amongst among women. women, and Blessed blessed is is the fruit the of fruit thy of thy womb, womb, Jesus. Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother of Mother of God, God, pray for us pray for us sinners, sinners, now and at the now hour and at the of hour our of our death. death. Amen. Amen. Saint Lucy, pray for us. In the name of the Father, and of the The Son, Son, and Holy of the Spirit. Holy Spirit. Amen. Ayan. Good morning ulit, Brother Al. Kapatid, baka meron ka announcement sa church ninyo. Just go ahead. Dito sa parokya namin, sa The Immaculate Conception Parish, gusto ko lang batiin ng aming parish priest, si Father Farley Santillan, ang lahat ng mga church workers, volunteers, lahat ng organization and communities. Good morning po kasi sila po ay nanonood palagi. And wala namang announcement so far na ano naman yun sa sa church. Okay. Pero bukas po ay meron tayo ulit Catholic Lay Apologetic Seminar Yes. sa St. Therese of the Child Jesus Quasi Parish, Cameroli, Barangay 35. Sa lahat po ng gusto maging kabahagi ng Catholic Faith Defenders, iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa aming klase at sabay-sabay po tayong matuto, mag-aral, at depensahan ang ating pananampalatayang Katoliko. Mhm. Yun
lang po, Brother Al. God bless you and your family. And I always pray for you and for everyone. Salamat. Right, mga kapatid, kasama natin si kapatid na Apple. Regular po natin siya makasama sa ating broadcast from Monday to Friday para pagunahan tayo sa ating pananalangin at para sa Saint of the Day. Apple, maraming salamat. You're See you sa welcome Saturday anytime. bukas. God bless. Bye-bye. Alright, mga kapatid, magandang umaga. Carla, sa buong pamilya, God bless. Ganon din kay Constantine the 11th. Magandang umaga, salamat for joining sa ating broadcast. Binabati ko rin yung tropa dyan sa Catholic Faith Defenders sa Granada, si Bro Doloso, Bro Barbon at sa iba pang tropa natin dyan. At sa Bacolod, si Christian Paul Gaylan ang presidente, Harvey Angke ang vice president, si George Quiles ang secretary, at si JB Akma yung ating treasurer. God bless po. Maraming salamat. Si Father Brethren Ray Gamala, ang spiritual advisor po ng CFD. Maraming salamat, Pads, sa pananalangin. Maia Rodriguez Acohedo, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Alright, diretso tayo sa reflection natin, Matthew chapter 11, verse 16 to 19. Ito po ang pagkakasabi sa wikang Banyaga. Now to what can I compare the people of this day? They are like children sitting in the marketplace. One group shouts to the other, "We played wedding music for you, but you wouldn't dance. We sang funeral songs, but you wouldn't cry. When John came, he fasted and drank no wine, and everyone said, he has a demon in him. When the Son of Man came, he ate and drank, and everyone said, look at this man. He is a glutton and a wine drinker, a friend of tax collectors and other outcasts. The God's wisdom, however, is shown to be true by its results." Mga kapatid, kahapon nakita natin na binanggit ng ating Panginoon Diyos sa patungkol kay John the Baptist. Di ho ba? Siya po yung messenger ahead kay Jesus. Mas nauna kay Jesus. Magpinsan ho yan sila. At nakita ho natin na ang pinakabinigyan talaga ng pansin ng Lord sa kanyang sinabi ay, listen then if you have ears. Sa madaling salita, para sa Panginoon Diyos, mas importante yung napapakinggan ng tao. Sabi nga natin, sa ating panahon, yung pangangaral, yung preaching of the word, marami hong gumagawa niyan, different denominations, iba't ibang mga preachers nowadays. May mga homilies tayo napapakinggan sa misa. Pagka kayo ay nasa bus, may napapakinggan kayong pangangaral na ang dulo ay nangihingi, di ba? Nakakatawa yung mga ganong mga mangangaral eh. Mangangaral ng konti pero dulo, manghihingi pera sa dulo. Problema po yun. Importante na makikinig po talaga tayo. Kasi kung hindi tayo makikinig in the first place, wala tayong maintindihan. At siyempre, hindi ka lang basta nakikinig, kundi habang nakikinig ka doon sa speaker sa nagsasalita, pinoprocess ng mind mo yung sinasabi. Parang ganito, nagsasalita si Brad Calix ngayon. It's a good thing na nakikinig po kayo. Pero gaano po ba kayo nakikinig? Pinoproseso ho ba ninyo ang kada salitang lumalabas sa bibig ko? Meron ba tayong proper understanding? Kasi kung mali yung pandinig natin, nako, disaster po yan. Would you imagine may boss ka, ang instruction sa'yo malinaw, tas ang dating sa'yo iba. Kaya sinasabi nga natin, pag di malinaw, hindi masama magtanong for clarification, di ba? Mas maganda na yun kaysa mag-assume ka na intindihan mo, tas palpak yung trabaho. Eh di mas maganda na magtanong ka para kinaklarify mo kung tama yung pagkaunawa mo. Kasi baka yung dating ng mensahe sa'yo, iba. Doon tayo nagkakaproblema sa communication. Pag iba yung pag-intindihan natin sa gustong sabihin ng speaker, doon tayo nagkakaproblema.
Now dito, mga kapatid, may binabanggit dito si John na naman, saka si Jesus, parang comparison. Si John po siya po ay nag-fasting, hindi po siya umiinom ng alak kasi nga po nasa right siya. Pag nasa right, bawal uminom eh. Talagang yun po ay parang devoted na masyado sa spiritual na bagay. Di ba nakita natin yan pag binasa mo yung Gospels? Ano ba kinakain ni John the Baptist? Di ba yung mga simpleng pagkain? Actually, yung pagkain meron sa desert eh. Yun po yung kinakain niya. Honey, di ba? Hindi siya nasayaran ng ng alak sa ang kanyang bibig. Pero may nasabi pa rin yung tao. When John came, he fasted and drank no wine, and everyone said he has a demon in him. Matinong tao si John the Baptist. Yung kanyang parents matitino. Pero bakit may tao pa rin sa kabila ng katinuan ng tao na ito, siya ay forerunner ni Jesus Christ. Siya yung nag-pave ng way. Inayos siya yung dadaanan ni Jesus Christ sa kanyang pinsan. Pero sa kabila nito, hindi nakita ng tao yung kabutihang ginawa niya, kundi yung kanyang nagbigay pa rin ng negative comment. Biruin mo, matinong tao, sabihan ka, you have a demon. Now, sino po yung gumagawa nito? Mga taong wala sa Panginoon Diyos, mga taong walang relasyon kay Kristo, mga taong magsisimba lang kapag birthday nila, mga taong dadalo sa misa, pero wala talaga sa puso ang pagdalo. Now, verse 19, when the Son of Man, sino itong Son of Man ito? Si Jesus po yan. Isa sa mga taguri sa ating Panginoon, tawag sa kanya, Son of Man. Sabi rito, he ate and drank. Kumain po siya. Ito yung past tense ng drink, drunk. Iba naman yung drunken, di ba? Siya kumain at uminom. Ano sabi ng tao sa kanya? Tignan mo tong tao na to. Look at this man. He is a glutton. Basahin ko sa Tagalog para swak na swak tayo. Verse 19. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinabi nila, tignan nyo siya, matakaw at manginginom. Naintindihan ba natin pag sinabing matakaw? Pag kumukuha ng, di ba? Nalala nyo ba pagka kayo mati ng party, wedding, etc., barkada, birthday, may mga kasama talaga tayo na pag sa kanyang pinggan, halos ando na lahat no? May mga ganun, di ba? Ang tawag natin doon, di ba? Matakaw. Di ba? Usually, hindi mo ginagawa yan sa isang normal na tao. Hindi mo ginagawa yan. Maski na malaki yung lalagyan mo, hindi mo pinapakita doon sa katabi mo at sa maraming tao na itatambak mo lahat dyan yung ulam. Walang ganon. Usually, konti lang pinukuha mo, pa konti-konti lang. Actually, hindi mo nga pinupuno yung plate mo tama? Pero dito yung akusasyon nila kay Jesus, he ate and drank. And everyone said, look at this man. He is a glutton. Ang tindi ho niyan. Matakaw at manginginom. Kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Grabe. Mga kapatid, apat po yung nila ito, binanggit kay Jesus Matakaw siya, manginginom, siya ay kaibigan ng mga tax collector. Alam ba ninyo, noong unang panahon, kapag tax collector ang tao, ano po yan hindi maganda. Para sa panahon natin, BIR. Ano yan corrupt na tao. Si Matthew, corrupt na tao. But he was invited by Christ na maging isa sa mga disciple niya. Sabi rito, a friend of tax collectors, a friend of sinners, and other outcasts. Mga kapatid, kung madalas po kayo nagbabasa ng gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, gospels po ang tawag dyan.
Synoptics ang tawag dyan. Ibig sabihin ng synoptics, yung nakita mo sa Matthew, makikita mo sa Mark, makita mo sa Mark, nasa Luke, makita mo sa Luke, nasa John. Pero iba-iba yung presentation nila. Si Matthew, pinresent niya si Jesus bilang hari, as a king. Si Mark, present niya si Jesus as servant. Si Luke, present niya si Jesus bilang Son of Man. At si John, present niya si Jesus bilang Son of God. Iba-iba itong writers na to. Iba-iba yung tema ho nila. Pero iba-iba yung kanilang imahe na ibinigay para kay Jesus Christ. Nakalimutan ng tao nung unang panahon na si Kristo ay anak ng Diyos. Siya po ay 100% divine at 100% tao, si Jesus Christ. Nakalimutan nila na itong tao na si Jesus gumawa ng himala, nagpakain ng libu-libong tao, lumakad sa ibabaw ng tubig, nagpagaling na iba't ibang klaseng karamdaman na hindi kayang pagalingin ng mga doktor sa kanyang panahon. Nagsakripisyo ng kanyang buhay. Ayun yung pinaka-highlight sa ginawa ni Jesus. Yun ang pinaka-misyon na binigay ng God the Father sa kanyang anak, na isisilang ng isang birhen na si Maria, mabubuhay ng 33 taon sa lupa, at ang pinaka-highlights nito ay ibibigay niya kanyang buhay sacrificially, voluntarily, for humanity. Yun po yung pinaka-highlights. Kaya lang medyo malungkot. May mga tao sa kanyang panahon, inakusahan siya. He ate and drank. He is a glutton, a wine drinker, a friend of tax collectors, and other outcasts. Mga kapatid, ito gusto ko sabihin. If you are indeed a follower of Christ, kung matino kang Katoliko, sinasabi ko matino ang matinong Katoliko ay sumusunod sa pamantayan ng Diyos. Pangalawa, hindi natin pwedeng maiwasan na may mga taong hindi kilala si Kristo na babatikusin po tayo sa iba't ibang paraan. Kaya po nananawagan ako nationwide sa lahat ng mga Katoliko. Ito na yung tamang panahon para makita ng kapitbahay mo, katropa mo, kasama mo sa trabaho na matinukang Katoliko. Ano ibig sabihin ng matinukang Katoliko? May takot ka sa Diyos. Kung married ka, hindi ka papatol sa ibang babae o lalaki. Bakit? Matino ka kasi Katoliko Gagawa ka ng kasalanan, tapos pupunta ka sa pare, magko-confess ka, uulitin mo yung kasalanan. Naglolokohan tayo. Hindi ho yan ang kalooban ng Diyos. Ilang linggo na lang ho matatapos na ang 2024. Anong plano? What's your plan? Sa yung Christian life. Mas importante kay Jesus, hindi yung pagdalo mo sa misa. Mas importante kay Jesus, dumadalo ka sa misa, involved ka, may apostolate ka sa church, at the same time, yung ating daily walk, yung ating daily life as Christian. Importante ho ito. Yung testimony mo sa community, yung testimony mo sa bahay, doon sa workplace kung saan ka nagtatrabaho. Kung estudyante ka, hindi ka dapat nangungopia. Pinapasa mo yung project ng ahead. Pumapasok ka ng tama. Di ho ba? Kung nagtatrabaho po kayo sa gobyerno, pumapasok kayo ng tamang oras. Nagpa-file po kayo ng income tax niyo na maayos, hindi ba? Kung negosyante ka, the same thing, the same principle. Yung timbangan mo dapat hindi kulang ng 2 guhit yan. Kasi matino kang Katoliko Ano ka? Matino ka bang Katoliko o hindi matino? Now, gone are the days, yung akusasyon sa mga Katoliko, palahubog. Di ba? Laman ng madyungan, kasino, mahilig sa mga illicit relationships. Katoliko yan Kaya nga ho yung hamon sa atin ng salita ng Diyos at ni Brad Calix. Mga kapatid,
maging matino na tayo. Pero yung ginawa rito kay Jesus Christ, matino si John the Baptist, matino si Jesus Christ. Wala po siyang kasalanan nung siya'y nabuhay ng 33 years sa lupa. And yet, inakusahan pa rin po siya. Now, ibang usapan naman yan, matino kang Katoliko tapos aakusahan ka. Di ba? Sino ba pinag-iinitan sa trabaho? Hindi ba't Katoliko? Sinong paboritong pag-usapan ng mga mangangaral? Paboritong siraan? Hindi ba't Katoliko? Huwag po tayo mawala ng pag-asa kasi tunay tayong simbahan. Hindi man tayo perfect sa ating pagkatao sa ginagawa natin. Meron tayong perfect na founder si Jesus Christ. Hindi man perfect yung simbahan natin dahil maraming scandal mula sa Pope, mula sa Cardinal, sa Bishop, mga pare na sumasabit sa mga iba't ibang mga problema. And yet, nagiging perfect pa rin tayo sa kabila ng lahat dahil kay Kristo. Hindi ibig sabihin may problema ka, lilipat ka sa ibang simbahan. Hindi ibig sabihin nag-i-struggle yung pamilya mo, lilipat ka sa ibang grupo. Hindi ho. You stay as Catholic. You will die as Catholic. Yun po yung challenge ni Brad Calix. Tapos na yung mga pagpapanggap natin. Tapusin na ho natin. Huwag tayong magpanggap. Huwag kayong magsuot ng maskara. Ang maskara, October lang yan masaya. Sa Bacolod. October lang. December na ngayon. Huwag ka na magsuot ng maskara. Be real. Pakita mo Katoliko ka, matino ka. Magugulat ka na lang next year, yung mga tropa mo, hindi ka na sumasama sa kanila eh. Bakit? Gusto mo maging maayos ang buhay mo. Yun ang totoong Katoliko. Hindi mo lang alam ang doktrina natin, hindi ka lang pamisa-misa, check ng attendance, hindi ganun. Matino tayo. Kung may asawa na tayo, huwag tayong mag-entertain ng iba. Kung estudyante ka, matino kang estudyante. Hindi ka nagbubulakbol. Hindi ka tumataka sa klase mo. Bakit? Matino kang Katoliko eh. Now, nasa sa'yo yun. Di ba? Narinig mo si Brad Calix. Again, kung hindi mo siseryosohin yung pinakikinggan mo, nasa sa'yo yan. Levi Posadas, bro, magandang umaga. Babaeng Katoliko, magandang umaga po sa inyo. Salamat for joining sa ating broadcast. Alam po ninyo, mahirap maakusahan, di ba? Brad Calix, didemanda ko yan. Sino ba yan? Oh, pwede mo naman i-demanda eh, di ba? Pero mga kapatid, sana hindi tayo makusahan na tama yung akusasyon sa atin. Si Jesus Christ, wala ho siyang kasalanan. Wala, talagang ginawan siya ng issue sa kanyang panahon. Maraming binato sa kanya na akusasyon. Tinanggap lahat ni Jesus yun. Ang pinakamalupit doon yung sinabi ng Diablo sa kanya, kung talagang Diyos ka, itong bato to gawin mo tinapay ito. Di ba? Ilang beses siyang tinempe, pero nanalo ba yung kalaban? Hindi. Ang sabi lang ni Jesus, it is written. Gamit niya salita ng Diyos eh. It is written. Di ba? Anong gamit natin? Para manalo sa kalaban, mga kapatid. Anong gamit natin? Reputasyon? Anong gamit natin? Pera? Para manalo? Impluensya? Yan ba yung gamit natin? Kapangyarihan? Yan ba yung gamit natin? O biyaya ng Diyos? As I close, mga kapatid, etong ating reflection na ito, siguro tataka kayo, bakit yung reflection natin umiikot lang sa Gospels? Ganoon talaga. Even yung homily natin kada Sunday, Sabado, sa mga misa, lagi nakasentro yan sa ating Panginoong Yesus. Yun naman talagang dapat eh. Sapagkat mas mataas si Jesus Christ kay Pablo, mas mataas si Jesus Christ kay Peter sa lahat ng mga apostol. That's why every homily ng ating mga kaparian, sa isang buong taon, nakasentro yung ating homily sa Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Ralph Tabillar, magandang umaga bro. Salamat for joining. Masakit maakusahan, di ba? Sabi kay Jesus, glutton.
matakaw, wine drinker, manginginom, a friend of tax collectors. Huwag po kayong mahiya na may mga kaibigan po kayo na ika nga, siyempre kung hindi ho matinong Katoliko yan, maraming ginagawa sa buhay ng mga ano yan, ng mga kasalanan. And probably, nandun siya sa mortal sin. Nagli-live in. Hindi ho yan turo ng simbahan. Wala ganyan turo. Kung may mga anak na po kayo, hindi pa kayo nakakasal sa simbahan, ayusin niyo po yan. Nabubuhay po kayo sa kasalanan. Maski na dumalo ka ng misa, hindi ka pwedeng mag-take ng communion. Kasi wala ka sa state of grace. Kung nagnenegosyo ka, tandadaya ka sa negosyo mo, nakukuha mo pang dumalo sa misa? Sino pinagloloko mo? Sarili mo lang. Ang sinasabi ko rito, fellow Catholics, you have to decide. You have to decide. Ilang linggo na lang, tapos na yung 2024, 2025 na naman. Ano? Walang plano? Ganyan na lang yung buhay natin? Padalo-dalo sa misa, nagtatago ka sa closet mo? Nagsusuot ka ng maskara? Huwag ka magsuot ng maskara. Maging totoo ka sa asawa mo, maging totoo ka sa mga anak mo. Huwag mo silang lokohin. Maging totoo ka sa parish priest mo. Maging totoo kang Katoliko. Yun ang hamon ko na. Wala nagsasalita niyan. Hinahamon kita ngayon. Maging matinong Katoliko. Pakita mo sa mga kapitbahay mo na yung napapakinggan mong salita ng Diyos kada linggo pag dumadalo ka sa misa, may epekto yan sa'yo dapat. Nagtatrabaho ka, OFWs ka, may epekto sa'yo dapat ang Word of God. Nagiging maingat ka na sa buhay ngayon. Hindi ka naglalaro kasi. Kasi ang Christian life, hindi ito laro. Tandaan mo, ang turo ng simbahan, kung hindi ka mananatili hanggang sa dulo, may impyerno ka. May impyerno ka. Okay na sana kung pumunta tayo ng purgatorio, at least meron kang katiyak at papunta ka sa langit eh. Bakit? Ano meron sa purgatorio, Brad Calix? Tinatanggal dun yung mga impurities natin. Yung mga kasalanan natin sa lupa, pag napunta ka ng purgatorio, bagamat hindi naniniwala yung mga kaibigan nating protestante at mga evangelical sa doktrina ng purgatorio, bahala sila. Hindi sila naniniwala. Kanila yon. May sarili sila. Huwag na natin silang pakialaman. May sarili sila. Pero tayo, I am talking to you Catholic. I'm appealing to you Catholic nationwide. Okay na sana pumunta ka ng purgatorio. At least may pag-asa kang malaki na papunta ka sa langit later on. Eh kung paano, assuming ka lang, pamisa-misa ka, hindi ka naman seryoso sa relasyon mo sa Panginoon Diyos. Sinasaktan mo, binubugbog mo yung asawa mo. Nagtutula ka ng droga. Tapos sabi mo, papunta ka sa langit? I don't think so. I don't think so. Nagsisimba ka lang kapag birthday mo? I don't think so na pupunta ka sa purgatorio. Maski na nabinyagan pa ho kayo, na-confirm kayo ng bishop, if yung buhay natin hindi ho naka-pattern sa Word of God at nilalabag mo yung turo ng simbahan, disobedient ka sa turo ng simbahan, I don't think so. Napapunta ka sa langit. Hindi ka nagpipersevere, wala kang ka-effort sa Christian life mo, and then nag-expect ka na langit ka pupunta. I don't think so. Wala kang ginagawa. Wala kang effort. Hindi pwedeng wala kang effort. Mahirap mapunta sa kaharian ng Diyos. Mahirap. Ipakita mo yan dito sa lupa. Ipinapakita sa lupa yan. Pag disobedient ka na Catholic, ano naman kung Katoliko po kayo? Ano naman kung malaki kayo mag-donate sa simbahan nyo? Ano naman kung may anak ka na pare? Mapapahamak ang kaluluwa mo sa dulo. Hindi garantiya na may anak ka na pare, sa langit ka pupunta. Hindi garantiya na malaki magbigay sa simbahan nyo, papunta ka ng langit. Hindi ho. Baka palabas lang lahat yan. Yun ang matakot ka kung palabas lang lahat yan. Ang sasabihin ng Panginoon Diyos sa'yo, I never knew you. Sasabihin ng mga Katoliko, Lord, marami kaming donation yung pamilya ko sa parokya namin. Kami ang nagdo-donate yan. Ang sabihin ng Lord sa'yo, ano naman? Lord, kada may mga nauuna kami magbigay sa aming parish priest. Kami kang umaalalay sa simba. Ano naman sasabihin ng Lord sa'yo? Yun ang masakit eh.
Nag-a-assume ka na Katoliko na papunta ka sa langit pero yung buhay mo papuntang impyerno pala. Hindi pwede. No, anong gagawin mo? Anong plano mo? Ayusin na ho natin. May pag-asa pa naman eh. Ang sinasabi ko rito, ayusin na natin yung ating daily life, yung ating testimony bilang Katoliko. Maganda po yun. Ayusin na natin. Sabihin natin sa Lord, Lord, ayusin ko na yung buhay ko. Punta ka na sa pare. Sabihin mo na sa pare, mag-confess ka na, ayusin mo na yung buhay mo. And by the grace of God, next year, panibagong pagkatao. Hindi ka na katulad nung dati. 10 years ago, parehas wala nagbago sa'yo. Nagnanakaw ka pa rin sa kabanang yaman kung ikaw ay congressman o senador. Maraming Katoliko dyan ng mga politicians. Nagtatrabaho sa LGUs, maraming Katoliko dyan. Napakarami nating Katoliko sa Pilipinas. Hindi tayo nauungusan ng mga protestante. Konting porsyento lang yung ng mga protestante at mga evangelical sa Pilipinas. Konting porsyento lang sila. Majority Katoliko. Ang hamon, kamusta naman ang buhay natin? Kamusta ang buhay natin? Si Jesus Christ hindi nakawala doon sa mga batikos sa kanya. Matakaw siya, manginginom, kaibigan ng mga makasalanan, at marami pa siyang natanggap na batikos. At ang pinaka-highlights nga ng batikos ng mga religious people sa kanyang panahon at yung mga tao na pinagaling niya, naranasan yung kabutihan ni Kristo, ang majority sa mga taong ito ay sumisigaw na crucify Him, crucify Him. Mga kapatid, alas 6:34 ng umaga, alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi may plano si Lord, ba't niya ako ibinalik sa kanyang simbahan? Napaka-timely ng Lord gumalaw sa buhay natin. Ipanalangin po ninyo ako na magawa ko yung ipinapagawa ng Lord sa akin. Hindi po ako titigil na mag-challenge sa mga Katoliko nationwide. Na hindi lang tayo dapat nagmimisa. Hindi lang tayo dapat may apostolate, kundi yung ating lifestyle. Araw-araw dapat maayos. Hindi perfect, pero nagtatry tayong ayusin ang buhay sa biyaya ho ng Panginoon Diyos. Na siniseryoso natin yung Christian life natin. Yung idea na coram Deo, na Latin, ibig sabihin ng coram Deo, living before the face of God. Na conscious ka sa presensya ng Diyos, nagtatrabaho ka sa gobyerno, hindi ka magnanakaw. Kung ikaw ay may negosyo, yung timbangan mo, eksakto yung timbangan mo. Magandang kumita ng patas kaysa kumita ka sa pandurugas mo. Kung may mga pamilya na tayo, wag na tayo dun sa wag na tayong magkaroon pa tayo ng EMA. Ano yung EMA, Brad Calix? Extramarital affair. Hindi mo kailangan ng EMA. Kung may asawa ka, focus ka na dyan. Darling May Peñaflor, si Bonga, magandang umaga. Pastor Domingo Buhos, magandang umaga po ng Church of Christ. God bless po. Salamat for joining. Mga tropa natin yan. Mga kapatid, salamat for joining at ang aking panalangin sa bawat isa sa atin. Lalo na, magsisimula na po yung Misa de Gallo, di ba? 16 to 24 yan. Ako, excited ako. Nung pastor pa po ako sa Pangasinan, ginawa po namin yan, yung Misa de Gallo na yan. Ba't tuwan-tuwa yung mga miyembro? Kasi first time in the history ng mga Baptist, isang Baptist pastor, ginawa ko yan, Misa de Gallo. Alas 4:30 ng madaling araw hanggang alas 6. Kumakanta kami ng mga hymnals na may kinalaman sa Pasko at yung aking Bible sharing ay may kinalaman din doon sa Pasko. Tuwan-tuwa yung mga miyembro. Pero sabi nung ilang miyembro sa akin, Pastor, Katoliko ba tayo? At sabi ko, hindi. Pero naniniwala ako doon sa konsepto ng Pasko. Pag-usapan natin minsan, December 25 ba talaga? Isinilang ating Panginoon Diyos. Pag-usapan natin yan bago mag-Christmas kasi pinagkakaguluhan po yan sa social media.
maraming mga batiko sa Katoliko, hindi raw totoo, mga ganito, mga mahilig kasi tayo tumanggap ng chismis eh. Huwag kayo tatanggap ng chismis ha. Oo, mag-aral-aral muna tayo. Kailangan natin mag-research para pag tayo tinatanong ng mga kaibigan nating non-Catholics, alam natin ipaliwanag bakit December 25, ha? Importante ho yan. Sige ho, tayo po'y, bago tayo manalangin, mag-a-announce muna ako. Etong araw na to, Friday, dito po sa aming simbahan sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, ay magkakaroon po ng anniversary po sa pagkapari ng aming parochial vicar na si Reverend Father Robert Christopher Nobles. Ito'y panawagan sa lahat ng mga miyembro ng San Juan Nepomuceno Parish Church. Mamaya po alas 5:30, kita-kits tayo. Magkakaroon tayo ng Thanksgiving Mass para kay Reverend Father Robert Christopher Nobles, ang ating parochial vicar. Minsan pa, sinabi ito ni kanina ni Apple, pero ulitin ko lang din ho. Sa Saturday 14 ng Disyembre, magkakaroon po tayo ng Catholic Lay Apologetic Seminar o klase. Ito po yung ginagawa ng Catholic Faith Defenders o CFD. Sabado po yan, ang venue sa St. Therese of the Child Jesus Quasay Parish, Cameroli Avenue, Barangay 35, Bacolod. Si Bro Harvey po, ang magsasalita. Siya po ang aming seminar director. Pag-usapan ho tatlo, Bible, Tradition, saka Magisterium. Alauna hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ay libre, bahala na kami sa merienda nyo ha. Ito po ay panawagan sa lahat ng mga available na lalaki at babae sa Bacolod ng mga parishes. Kabornok, magandang umaga. Maraming salamat for joining. Tawag ho kayo, 0992-855-0205. Makinig po kayo sa ating sa YouTube, punta kayo sa YouTube, i-type lang ninyo ang Factbusters PH. F-A-C-T, tapos yung salitang Busters, B-U-S-T-E-R-S, tapos PH. At doon ho ay marami kayong matututunan kasi ang focus po ni Kabornok sa kanyang ay patungkol sa Iglesia ni Manalo. Paano natin sasagutin bilang Katoliko ang Iglesia ni Manalo? Okay? Kaya ho, makakatulong ho ito sa inyo sa mga nais maging bahagi ng CFD. Ay importante ho ito na may mga seminar po tayo, ating tayo dyan. Medyo mahigpit ho ngayon kasi nga ho ayaw natin na may mga nagiging member ng CFD na hindi nila alam yung doktrina. Kaya ho, etong formation na ginagawa natin ay makakatulong po ito sa inyo ha. Kasi may mga kaibigan kayo, barkada kasama sa work, kapitbahay na iba yung pananampalataya. At least pagka nagkausap kayo, alam yung depensahan yung pananampalataya nyo. At yun po yung aming role. Alalayan kayo, alamin namin ang katekismo ng simbahan natin at ituro namin to sa inyo. At sana nga ho ay maging mabunga ito sa buong Bacolod. Marami tayong parishes dito at sana maging kalabanan sa ila ay maging member ng CFD. Opo. Sabado na po yan. May sinabi si Darling dito, si Bonga, bro, wala po bisa ang simbahan kung walang pahintulot kay Kristo para itatag ang simbahan. Na katulad kay Pedro, binigyan siya ng susi kaya may bisa ang Katoliko simbahan dahil may susi galing kay Kristo. O, naniniwala tayo dyan. Yan ang ating kauna-unahang Pope, si Peter. At we can trace yung ating pagiging legitimate ng ating simbahan dahil po dyan sa doktrina na yan. Kaya be proud to be a Catholic. Ang atin lang pakiusap ay isabay natin yung buhay natin. Yung kasi tinitignan ng tao, buhay. Hindi po yung structure. No? Okay na tayo dyan. Tayo po yung tunay na simbahan, etc. Ang hinahanap ng mga non-Catholic, yung buhay natin. Kamusta ang buhay natin? Yun ang challenge sa mga panahon na to. At sana nga po ay mabigyan natin ng pansin ang bagay na yan. Once again, gusto nating sabihin na makinig din ho kayo kay Father Darwin Gitgano sa Punto por Punto. Nasa YouTube lahat yan. No? Kung gusto nyong malaman kung paano depensa ng pananampalataya, makinig ho kayo doon sa mga taong binabanggit po natin at sa iba pa. Tignan ko na kung may mga announcement pa tayo rito.
wala naman na, nabanggit na natin. Opo. Yung nga palang State of Grace ni Bro Calix sa YouTube, bago lang ho yan, pinagsisikapan po namin yan na lagyan ng content. Parang sa ngayon, parang dahil medyo December, medyo busy. Pero supportahan po ninyo, punta kayo sa YouTube na State of Grace. Yan po yung ating YouTube channel, State of Grace ni Brad Calix, no? Supportahan po ninyo at ipagdasal natin na yung content na dyan ay magiging makakatulong talaga sa mga Katoliko, hindi lang sa Negros kundi nationwide. Sige po, tayo manalangin mga kapatid. Ama, salamat po sa umagang ito. Maraming salamat dahil napakabuti nyo sa amin. Salamat dahil ang salita nyo ay talagang powerful. Medyo nalungkot kami sa reflection ng konti kasi nga ang mga tao sa panahon ni John the Baptist, sa panahon ni Jesus, marami silang negative comment sa mga taong ito. Lalo na sa Panginoon, he was accused na glutton, wine drinker, friend of tax collectors, at outcast siya. Hindi naman sinabi ng Bible kung nasaktan si Jesus noong mga panahon yun, nung narinig niya, probably, bilang isang normal na tao sa kanyang panahon, nasaktan din siya. Pero hindi niya dinibdib yun. Kasi nga, normal yun sa mga taong walang relasyon sa Diyos na magsasalita ng mga bagay na hindi nila naintindihan. Lord, pinagdadasal ko mga Katoliko nationwide. Ito na yung panahon para ipakita namin ng sabay-sabay yung aming matinong pamumuhay. Mahirap mabuhay bilang Kristiyano araw-araw. Napakaraming challenges. Pero kaya namin sa biyaya ng Diyos. Lord, dalangin namin ang grasya na magpipersevere kami hanggang sa dulo. Dito kaya namin sa lakas namin Wala to sa tinapos namin. Wala to sa diskarte namin. Wala to sa yaman. Ito ay nasa patubay ng Banal na Espiritu. Siya ang nagbibigay ng perseverance. Tulungan niyo kami mag-persevere hanggang sa dulo. Pinagdadasal namin ang aming Papa, si Pope Francis. Yung kanyang health ngayon may problema at bagamat may mga balita na may mga posibleng papalit sa kanya na 3 kardinal na pinagpipilian. Pero ang concern namin, tulungan niyo po si Pope Francis sa kanyang sitwasyon. Yung kanyang health, bigyan niyo po siya ng wisdom sa natitira niyang paglilingkod sa Roma, ang mga cardinal po ron, ang College of Bishops. Pag-pray namin ang mga Archbishop, Monsignor, at yung mga kaparian worldwide, dalangin namin na ma-accomplish nila yung dapat i-accomplish sa taon na ito. Nagdarasal kami ng aming bishop sa Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Bigyan niyo po siya ng talino at gabay at yung mga kaparian kasama niya sa core group at lahat po ng mga pare dito po sa Diocese ng Bacolod. Pinagdadasal namin na yung mga kaparian namin ay maging maingat sa kanilang pamumuhay. Mahirap mapulaan kung gagawa ng di maganda. Nagdadasal kami na sila kasi ang representative sa lupa ng Panginoong Yesus. Kaya kami bilang mga parishioner ay kami nagdadasal para sa kanila. Kahabagan niyo po sila. Ayaw naming makita yung parish priest namin na didisiplinahin ng bishop dahil nakagawa ng di maganda. Lord, kahabagan niyo sila. Ilayo niyo sila sa mga anumang mga illicit relationship. Yung mga pagnanakaw sa pera sa simbahan, ilayo niyo sila dyan. Napakalaki ng temptation para sa mga kaparian na di gagawa ng mabuti. Kasi tao rin sila. Kami nagdadasal ho na kayo ang siyang manguna. Lord, pinagdadasal ko po yung isang pare na si Father Yolito Ignacio nasa Cardinal Santos Medical Center. Siya po ay na-diagnose, meron siya pneumonia. Excuse me. Tulungan niyo po siya makarecover, Lord. Nagdadasal kami para sa kanyang recovery. Pinagdadasal din po namin yung klase itong Sabado, bukas. Pagpalain niyo po ang kapatid na Harvey Angke sa kanyang pag-share patungkol sa Bible, Tradition, and Magisterium. Pinagdadasal namin na sana ho lahat ng mga parishes sa Bacolod ay makiisa sa CFD na magkaroon ng sangay sa bawat lugar, sa bawat munisipyo at barangay. Nagdadasal kami na gamitin nyo kami ang CFD ng mahusay, na maituro namin yung aral ng simbahan,
ma-encourage namin ang mga kaparian na mag-join sa ganitong kausa. Maganda ho kasi ito. At alam namin na malaki ang magagawa nitong tulong sa simbahang Katoliko kapag sineryoso ito ng mga kaparian. At yung mga layman na dadalo rito, na kailangan seryosohin po talaga nila ito para madepensahan namin yung turo ng simbahan laban po sa mga kulto na grupo. Bigyan niyo po ng pag-iingat yung aming presidente, si Inday Sara. We just pray for good relationship ng dalawa. Nagbabangayan sila at halatang halata. At dalangin ho namin na anumang problema baka naman pwedeng madala sa usapan. Hindi namin alam kung ano mangyayari po sa sitwasyon ng Pilipinas dahil po malapit na naman ang eleksyon, marami naman lumalabas na mga di magandang mga akusasyon. Sila mismo nag-aaway sila at medyo magulo ang aming bansa. Pinagdarasal namin yung mga residente na sa katatapos na pagputok ng bulkang Kanlaon, nagdarasal po kami sa mga areas, mga barangay na talagang tinamaan po. Pag-pray namin na sila po ay nasa iba't ibang lugar na sana po ang LGU po ay matulungan sila sa kanilang mga basic necessities po nila. Pagkain, inumin. Ang nakakalungkot nito, yung pagbalik nila doon sa kanilang bahay, pinagnakawan pa po sila ng mga tao. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Imbis na tumulong, ninakawan pa yung mga taong nagsilikas doon sa malapit sa paanan ng bulkan ng Kanlaon. Lord, praying po kami na ito na lalapit na Misa de Gallo ay masuportahan namin to, suportahan namin yung local parish namin. At dalangin ho namin na magkakaroon kami ng desire na lumalim pa sa Panginoon sa kanyang relasyon. Lord, pray for my wife. We pray for miracle, Father. Lord, medyo nahirapan yung may bahay ko sa panahon na ito. Hindi siya nakakapasok sa school dahil sa kanyang karamdaman. Kahabagan niyo po siya. Salamat sa gagawin niyo para sa kanya at sa iba pa. Nagdadasal po kami sa lahat ng mga inooperahan ngayon sa iba't ibang ospital. Nagkakaroon ng kidney transplant, heart transplant, yung mga nagdadialysis, lahat ng may mga cancer, lahat ng nasa ICU ngayon, pinagdadasal namin, tulungan niyo po sila, kahabagan niyo sila. Ang kanilang paggaling wala sa doktor, wala sa gamot, wala sa ospital, kundi nasa kalooban ng Diyos. Lord, salamat sa umagang ito. Samahan niyo kami na ma-enjoy namin yung maghapon namin sa inyong tulong. Just want to thank you. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Yam Montejo, maraming salamat. Pakishare po yung video natin para makinabang yung ating mga kaibigang Katoliko nationwide. Makinig po tayo sa ating station na DYAF. Pakishare po kayo dyan kung may mga concern kayo. Meron po tayo dyang acting station manager na nangangasiwa po niyan, si Father Diramas Dominic. Kung gusto nyo tumawag, may mga prayer concern po kayo, tawag lang po kayo sa 034-475-0428 o di kaya sa kanilang cellphone number 0906-453-1921. Again, 0906-453-1921 sa ilang mga concern ho ninyo. DYAF 1143 sa Talapitan. Okay, mamayang gabi, see you. Pag-uusapan ho natin ang sacred tradition mamayang gabi sa usapang Katolisismo kasama si Bro Harvey. Alas 7 ng gabi ho yan, tabayanan po ninyo yung ating usapang Katolisismo mamayang gabi alas 7, Lord willing. Alright, sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Ako naman si Brad Calix. To God be the glory. Naku, ingat po kayo. And bye for now.